kasama nga pala din namin si Koa, ang nag-iisa naming anak, and he is only 2 years old. Kaya minsan hinahayaan ko na lang siya maglaro at maging makulit na bata, kasi minsan lang sila maging bata. Nung last time nag-vlog ako doon is yung kanilang water filling station is deep wheel. Mayang buntag dira amigo mga amiga. So naa ako karon diri sa pasaluran ng tubig kay ibili na ako mga galon kagahapon para pasaluran kay medyo daghang kay nagpasalod. So karon Domingo ako ang gikuha. Kumana ako mga galon. So syempre dirita sa suki nato na CBS na water filling station na. CBS water filling station. So ayun mga paps, hindi ko alam kung anong school ito, pero parang sa intrams o intramural nila sa school ang motorcade na parig na ito. So ayan, ang dami at ang haba ng motorcade na mismong parid na ito. Siga dyan! Ayan mga amigo mga amiga, kumana ako magpasalod no. Tapos na ako magpasalod ng tubig. So ayan. So mga to, ini Sunday. So dahil Sunday, dapat hindi sila magbubukas ngayon kasi Sunday nga. Dahil sa marami silang mga backlog kahapon. Ako kahapon nag-deliver ako na mga tubig. Then pagkatapos ko mag-deliver yung mga bakanting galon ay hinatid ko doon. Suddenly marami yung mga nagpasalod or nagpaigib ng kanilang mga galon ng tubig for delivery. So ayun, hanggang sa naubusan yung kanilang tangke.
Kasi gaya na sabi ko nung last time nag-vlog ako doon, is yung kanilang water refilling station is deep well. Deep well ang kanilang sistema ng kanilang mismong water refilling station. So kapag naubusan po yung kanilang mga tangke, so kailangan stop muna yung pagpapaigib or pagpasalod sa ilang mga tubig sa ilang mga customer. Ihintayin pa yung mapuno yung kanilang mga tangke, kasi bago yon palalagyan ng tubig, mapoprocess ng tubig sa ilalim ng lupa, yung deep well nila, is kailangan munang magbaklas. Kumbaga tatanggalin muna yung tubig na natira sa tangke, kasi yung pinaka last water na maliit na natira na tubig sa mga tangke, na kailangan yun ibabaklas, kasi yung medyo may mga kaunting tirang hindi na process na maayos, yun kailangan for the safety babaklasin muna yun bago sasalinan ulit ng tubig ng deep well nila. So ganun ang proseso. So tatakbo yan ng ilang oras bago mapuno yung kanilang tangke. Kaya kahapon sabi ni kuya, talaga naubusan sila ng tubig sa kanilang mga tangke. So sa pagkakaalam ko nasa 350 to 450 siguro yung kakayanin na mga galon na pwedeng masaluran sa kanilang tangke, yung capacity na pwedeng masaluran or maigiban ng kanilang buong tangke doon. So pag lumagpas na ng aabot na yan ng 400 plus yung mga galon na napapasaluran, talagang paubos na yan. Naabutan kasi ng lalo na kapag marami yung kanilang customer, naabutan yan ng pagkaubos na kanilang tangke. Kasi yung pagpaproseso ng deep well, hindi yun mabilis So kailangan niya isala ng maayos sa nilang machine para safety at saka malinis yung kanilang tubig. So deep well, it is a purified water ang gamit nila doon. So purified water. So matagal na ako nagpapasalo dito. So dugay na kayo kung nagpapasalo dito. Hindi pa yata yung talagang nagsimula yung pandemic, doon na talaga ako nagpapa-refill ng tubig. Way back that time, hindi pa ako noon talaga nagde-deliver. So kumbaga konsumo ko lang. Then na-realize ko na pwede ako mag-deliver sa sideline. So ayun, tinake ko na yung pagsa-sideline ng pag-deliver ng tubig. Kumita naman, sa awa ng Diyos, malaking tulong na din yung pag-deliver ko ng tubig. So yan, so much for that. So daghang salamat sa pagtanaw. Hopefully nakaabot kayo dito sa video na ito, at kung nakaabot ka, don't forget to like, share, and comment. Daghang salamat. Ang Pingta Kanunay para walay lumping. What's up mga paps, maayong hapon draka ninyo. Andito nga pala kami sa Gmall of Tagum para mag-grocery ang aking asawa. At kasama nga pala din namin si Koa, ang nag-iisa naming anak, and he is only 2 years old at malapit na din siya mag-3. Minsan na pagkakamalan siya na 4 years old or 5 years old dahil nga sa medyo may kalakihan po ang aming anak. Sa ngayon, ako po yung nagbabantay ng anak namin. Nung una nasasabi ko sa sarili na napakadali lang naman magbantay ng anak, pero kapag ikaw na yung nagbabantay, talaga masasabi mo sa sarili na hindi pala madali. Lalong-lalo na kapag lalaki. Minsan talaga ay mauubusan ka ng pasensya, lalo-lalo na kapag balik na. Pero ganoon naman talaga, kahit nga tayo noong unang panahon ay nakikita natin yung sarili natin sa ating anak, kung ano yung mga pinaggagawa natin bilang isang makulit na bata. Kaya minsan hinahayaan ko na lang siya maglaro at maging makulit na bata, kasi minsan lang sila maging bata, hayaan mo na lang siya ma-enjoy ang kanyang pagiging bata, kasi darating din ang araw kapag lumaki na yan ay mamimiss mo din yung mga kakulitan na bilang isang bata. Pero kahit ganun pa man, medyo makulit nga ang aming anak, ay malambing naman talaga ito, lalong-lalo na sa kanyang mama at sa kanyang lola. Kaya sa ngayon, habang bata ay ini-enjoy na lang namin na makasama at makakulitan ng aming anak, dahil darating at darating din ang panahon na iba na ang kanyang trip at hindi na kayo ang makakasama niya. At ngayon naman mga paps, andito kami sa Pagantupan Barbershop, kasi dito po yung paborito ng aming anak para magpapagupit. So ayan mga amigo, mga amiga, daghang salamat sa pagtanaw. Kung bago ka pa lang dito sa aking video, don't forget to like, share, comment, at pakisubscribe na lang din. Then click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads.
Once again, this is Rod Chris Bisdak. Lagi nasasabi, always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. Thank you.